Mag-iingat sila sa'yo sa Pinas kasi uuwi ka na. Tsaka pagbalik mo, gusto ko pasalubong siya. Mag-iingat ka sa Pinas. Sulatan mo ako. Para naman bumalik, sabi ni Carlo. Tapos yung pasalubong mo sa akin pagbalik mo dito, yung bagoong, tuyo. Tapos ilagay mo sa maleta mo ha. Yun lang. Bye! Oy, mag-ingat ka doon sa Dubai. Ay, Dubai sa Pinas. Mag-ingat ka sa Pinas kasi ikaw yung big winner. Tapos pagbalik mo, dala ka ng ding 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 ding. Bagoong! Thank you! Hello sa aming blessing. Kung sino ka maging blessing sa ibang tao, mahal ka namin. Mahal kita. At mag-iingat ka sa pag-uwi. Nawa ay kumalat yung fire mo sa family mo once na-meet mo sila. And gusto ko sa loob mo ngayon, boy bawang. Ingat ka, I love you. Hi. Uwi ka na pala. Mag-ingat sila sa'yo. Tapos, dapat magpapaganda ka doon ha. Mas lalo ha. Kaya mamimiss kita ng sobra. Tapos pasalubong naman. Please. Iwan mo na pala ako. Maika. Ang request ko lang naman talaga ay Pilipit at Kalamay. Huwag mo kakalimutan, please. And ang prayer ko para sa'yo ay gagamitin ka ni Lord sa family mo sa iyong pag-uwi. God bless you. Isaiah 41:10. Do not be afraid. The Lord is always with you. Always holding your hand. And yun lang, do not be afraid. As katatapos lang ng LGR mo, palagi ko naman sinasabi sa'yo during LG natin na yung fire na nilagay ng Lord sa heart mo, yung pa rin, yung sinasabi ko sa LG mo, sa LG natin na huwag mong hayaan na mawala. Huwag mong hayaan na just because of temporary ng bakasyon mo is mawawala. At the same time, sinasabi ko sa'yo na ilay hands mo ang tatay mo. Yung nakabiling-bilin ako sa pag-uwi mo. Ipag-pray mo ang nanay mo. Ilay hands mo ang tatay mo. Kasi there is power sa prayer. At huwag kang matatakot na mag-share ng love ni Jesus sa family mo. Kasi He is with you. And I know na makikita at nararamdaman mo yung changes mo. Siyempre, humility, humbleness talaga sa parents, sa mga nakakatanda, sa kapwa. Then yung napag-usapan natin, habang bata pa yung mga pamangkin mo, sharean mo. They are the next generation of yours. So, yun lang. Mag-enjoy ka. Yung mga pagdadrive mo, kasi kasera ka pa naman driver. Maghinay-hinay. Maghinay-hinay and always excited sa every morning na binibigay ng Lord, numbers na idinadagdag sa buhay mo. Yun lang, keep serving the Lord with fire, with joy. Lahat kami natuturuan sa iyo, lalo na ako. So yun lang, let's encourage each other, let's cheer up each other, and let's cheer up each
lang ang ang bakasyon mo. Yun lang. Thank you. Come to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known. Amen. Hindi ko mag-explain pa. Anyway, yun ang sinasabi na anytime, kahit saan man tayo magpunta, God is always omnipresent. Kung ang desire ng heart mo na Dadagdag natin sa kanya. nakalugod-lugod sa Kanya, ready ka na ibigay ang Panginoon. That's it, thank you. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Shall be added unto you. Bakit seek first the kingdom of God? Kasi pag nasa Pilipinas ka, aminin natin, iba yung environment. Iba yung nasa paligid natin. Iba yung nasa paligid natin. So that's why as the presence of God. So, kahit ano man nangyari. Yun, continue to seek Him. Kahit nasa Pilipinas ka, alam mo yung mabuhat ka sa presensya niya o mabuhat ka sa presensya niya. Kahit malayo ka sa nandito sa kinaisa sa mga ka-LG mo. Sarap na yung pakayaw. Joke Yung 26 minutes idinadagdag, ay just 26 seconds idinadagdag ko sa'yo. Kaya naman. Tawag na. Matthew 20. Yes. Sabi, dinikliran ka na seek first. Go and make disciples. Amen. Kasi yun talaga yung mission mo is your family. Amen. Pero yung dulo nun is, I am with you to the end of the age. So ang Lord, when you witness na disciples ng Panginoon, kasama niya kanya kahit saan ka pumunta. Okay? Ayun. Be firm lang sa kung ano yung na-receive mo dito, na grace, na love. Maging firm ka na hindi to any hesitation na ibibigay sa'yo or ibubulong sa'yo or ibabato sa'yo ng kaaway. Hindi. The truth is, kailangan natin maging witness ni Jesus. Kasi yung mission field mo, si Philippines ngayon. So, hindi ako pala lang ito eh. Mission field. Ayun lang. And the Holy Spirit is with you. Amen. Ako naman, message ko sa'yo, since this is your first time in the Pilipinas, as your ates na naranasan iba ang experience or iba ang pakiramdam pag first time na uuwi kesa sa first time na umalis ng Pinas. So yung pag-alis mo ng Pinas, pupuntang Dubai, you may be excited, you may be happy kasi first time ka nakalis. Pero pag uwi mo ng Pinas at yung pagbabalik mo dito, medyo mahirap siya. Kasi alam mo na eh, kumbaga nag-enjoy sa Pilipinas. Basta, tingnan mo na lang if you will feel that way. Kasi sa lahat kami dito, naranasan namin yung mas mahirap yung mga umalis. But, okay lang yun, just enjoy your vacation.
struggle din spiritually pag umuwi ka ng Pilipinas kasi mas nag-enjoy ka sa labas, gala, ganyan, nakakalimutan natin minsan yung time sa Lord or nababawasan. So, yung verse ko is awit. Awit 37:4. Magpakaligaya ka. Habang ipapakaligaya ka sa paggala, sa pagkain, sa family, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. At bibigyan mo niya ng nasa ng iyong puso. Delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. So, don't forget always to include the Lord in every day of your life pag nasa Pilipinas ka. Reality na iiksi yung oras mo sa Kanya, but still always connect. Always have that connection. Kung papayagan na hayaan. Huwag mo hayaan yung sarili mo na wala kang connection sa Lord every day. God bless you. Connecting life. Connecting life. Connect sa dugtong natin. Remain in me as I will remain in you. I remain in you. Ganun pa rin. It's connected. Tsaka doon kay April. Kasi matotoo nga din naman. Yung sabi talaga ni Mother Annie. Iba talaga, lalo na yung first mong pag-uwi talaga. Feeling mo na wag na lang muna. But anyway, ano lang talaga, stand firm ka talaga. Especially kung ano na yung na-encounter mo, alam mo na, kilala mo na sila. And another pa is, do not conform talaga. Do not conform to the world. Kasi may iba talaga yung environment mo. Especially when you're there, na kasama mo, hindi man na siguro not all will be believers. Kumbaga babalik ka sa wilderness talaga. So you will be tested, but stand firm talaga. Tsaka huwag kang hihiwalay sa pinaka-source natin. And hindi ka manghihilan. Ayan. Tapos na. Ako na. Pag-timer din ako. Perfect siya. Timer ka din. Timer ka din talaga. 5 minutes. Kumbaga, somehow i-summary ni yung complete ko yung mga sinasabi nila. Lahat ng mga sinasabi nila ay dapat talaga mangyari at yun talaga magiging condition, position. But without prayer, it will be impossible. So ang message ko sa iyo is pray without ceasing. Pray so that you will not fall into temptation. Be watchful, be sober-minded, be alert always, and keep on praying kasi ngayon iba na yung status mo lalo na after MGR. You could be on fire at yung mga on fire ay number 1 na target ng kaaway dahil we are threat sa kaaway. So, lahat ng magiging desires mo, pag ikaw ay nagbabad mo na sa prayer, it will be aligned talaga sa desire ng Lord para sa iyo. Kasi kahit pa alam mo na you must seek the Lord first with all your heart. Kung hindi ka mag-start into prayer, ang prayer kasi ng expression mo ng pagsisik mo kay Lord, diba? Paano mo siya unang seek? So you have to come into prayer. So you have to spend time in prayer talaga. Oo. Kasi whatever your mission, whatever your plan, without prayer, it's powerless and hindi siya magiging productive, hindi siya magiging effective, and it will really fail. So start everything by prayer. In everything that you do, pray. Always have that conscious awareness na prayer. Habang nagluto ka, Lord, kausapin mo talaga si Lord. I know you are a very friendly person, but one thing I will ihabol sa iyo is yung 1 Corinthians 15:33. Be not deceived. Evil companionships corrupts good morals. So choose your friends wisely. It will corrupt whatever goodness you have and whatever righteousness God has imputed in you
Pag ang kasama mo naman ay mga, syempre, yung mga unbelievers, una, pwedeng okay ka pa, you're guarded. But unti-unti yan,